Masayang araw po mga ka-PL. Gumana na naman po ang pagiging ilusyonada ni Pinky Lacson. Ay, ilusyonada naman tuloy. Ilusyonado. Pinky, kasi akala ko babae, lalaki pala. Ilusyonado, yan. Pero baka mamaya, gawan ninyo ng issue. Ayan, mga kababayan, Ayan, sabi ko kasi dito, ni Pinky Lacson, mga kababayan, kaya ko nasabing gumana na naman po ang kanyang pagka-ilusyonado. O eto ho yung balita, mga kababayan, kung hindi kayo pumalpak sa 4, sa pang-5, tsaka kayo magsasabi nito. O eto ho mga kababayan, mula po ito sa PDP Laban, 2 oras lang po nakakalipas. Grabe, in the news. Malapit na kaming makabalik sa pwesto. Ayon po kay Lacson. Malapit na daw po sila makabalik sa pwesto. Hala, sige. Mag-ilusyon ka hanggat gusto mo. Ayon kay Ping Lacson, maaaring mawalan ng kontrol ang majority bloc sa Senado sa mga susunod na linggo kung maaresto sina Senator Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng kasong plunder, mga kababayan. Tama yung sinasabi niya, mga kababayan, pag tuluyang maaresto na talaga itong sila Jingo Estrada, mga kababayan, at itong kasamahan niya na mga napagbintangan lang rin. Samantalang sa kabila, meron din namang mga lumabas ang pangalan, di po ba? Pero bakit yung mga nasa majority lang ang mga pinagkakasuhan? Di ba? At yung sa kabila, wala. Bakit? At ngayon, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, 4 na beses na po silang pumalpak sa kanilang kudita, mga kababayan, laban kay SP Cayetano. Ito, pang-5, sinabi na talaga nila. Yung 4, hindi po nila sinabi kasi, siyempre, palpak nga, dito sila sa pang-5, baka sakali na lumusot na itong kanilang kudita. Kasi nga, mga kababayan, alam na po natin ang mga nangyayari ngayon kila Jingo Estrada. At sa iba pa, marami pa po yan, pati pa si Robin Padilla. Di ba? Ngayon, kapag tawag ito, natakot yung iba dyan at bumaliktad, edi nadagdagan yung bilang nila. 11, magiging 12 o magiging 13 sila. Baka mahigitan pa nila ang 13. Adi, klaro, makukuha ho nila ang liderato sa Senado, mga kababayan, kasi sino pang kukontra sa kanila? Pinagkakasuhan na. Yung iba, ayun, wag naman sana agad-agad makulong itong si Jinggoy. Kasi si Jinggoy na ngayon ang nasa hot seat, mga kababayan. Sana kahit paano makausad-usad man lang tayo sa Blue Ribbon Committee dito sa flood control scam. Di ba, mga kababayan? Kasi kaya lang naman sila natatakot itong mga taga-minority ngayon na wag silang makabalik kaagad sa pwesto kasi magsisimula na, mga kababayan, ang Blue Ribbon Committee sa June 4. Di po ba? Baka nga sa Lunes, mga kababayan, magkakaroon ng kudita na naman Baka lang naman, di ako sigurado. Sa tingin ko lang yan, siyempre hindi po nila paabutin ng June 4 yan. Hindi nila paabutin ng June 4 yan, mga kababayan. Dapat makuha na nila ang liderato sa Senado. Diba, sagwa, Senator Ping Lacson, yung magkukudita lang kayo para mapagtakpan ninyo ang mga pinagtakpan ninyo sa Blue Ribbon Committee. Di ba, sir? Ang sagwa,
Di ba, mga kababayan? Ang ipinaglalaban ninyo, sa tingin ko lang ay hindi naman po pala talaga sa hindi naman po pala, hindi ho talaga yata para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Kasi sa Pilipino galing yung mga perang ninakaw. Hindi ho yata kayo para sa mga Pilipino, Senator Ping Lacson. Para na ho kayo sa mga politiko. Ilan naman po ang nakikita namin sa iyo, sir. Kasi kung talagang may malasakit ka sa aming mga pobre na isa sa mga makikinabang diyan sa pera sa kaban ng bayan, dapat matuwa ka pa eh. Ay, salamat, naging minority na lang kami at masisimulan na ang Blue Ribbon Committee na hindi ko natapos kasi parang may bumubulong na demonyo sa likod ko. Di ba? Demonyo. Kaso yung demonyo, wala pong sungay. Hindi rin po pula ang mata. Hindi rin po tulad na nakikita natin sa litrato na mayroong buntot tapos korting pana. Di po ba? Hindi ganon. Nakakurbata. Nakakurbata po ang demonyo, mga kababayan. May posisyon na ngayon sa gobyerno. Ang demonyong bumubulong-bulong, siguro, baka bumubulong-bulong. Lagyan natin ng baka, mahirap na. Alam niyo naman sa panahon ngayon, mga kababayan. Matibag to the rescue. Di ba? Kaya wag tayong magpahuli sa kanila, nako. Dapat maging tayo, madulas pa tayo sa palos, mga kababayan, kung kinakailangan. Kaya lagyan natin ng mga gayon yung ating mga sasabihin. Mahirap na. Di ho ba? Yan na, balik tayo kay Ping Lacson. Balik tayo kay Ping Lacson. Sir, di ba, sir, no? Yung ipinaglalaban mo ay ang sagwa, no? Para lang sa politiko. Kasi yung politiko na yun, pinoprotektahan po ninyo. Kayo ang naging taga-protekta ngayon ng mga politikong magnanakaw. Parang ganun, sir, no, sir? Parang lang po, Di ba? Kasi kung talagang gusto nyo rin matumbok kung sino ang mga mastermind doon sa flood control, baka nung panahon mo pa lang, natapos mo na yan. Kaso pinatulog ho ninyo eh. Ano pong ibig sabihin nun? Na pinatulog ninyo ang issue sa flood control project na dapat araw-arawin, maaari para matapos ka agad eh. Kaso sir, wala. Yan po ang nakikita namin. Hindi po kasi tanga na ang mga tao ngayon, sir. Na tulad ng mga dekada 70, nakikinig lang sa radyo, kung ano sasabihin ng radyo, na binayaran din ng putangin ng politiko, yun na paniniwala ng tao. Iba ngayon, lumalabas ngayon ang kulay puti at itim. Kabutihan at kasamaan. Diba? Puti, kabutihan, itim, kasamaan. Di ba, mga kababayan? Ano ba ginagawa ng mga nasa panig ni Taning na nakakurbata? Nakakurbata, Amerikana. Demonyo yan taga-bulong sa mga politikong bayaran, mapasenador man o mapakongresman man. Yan. Nakakurbata po. Naku, kamamahal po ng suot. Sakay pa ng chopper. Ganyan, mga kababayan. Yan po ang mga bumubulong ngayon sa mga politikong natatakot na mabuksan po ang Blue Ribbon Committee. Yan. Yan po ang pag-uunawa ng mga Pilipinong matitino at gigil na gigil ng tapusin ang problema sa flood control project hindi dahil sa pamumulitika, kundi yun ang katotohanan. Di po ba, mga kababayan? Ito pa. Isang balita. Kung yan man ang mga sinabi ni Ping Lacson, karapatan niyang sabihin yan. Karapatan niya pong ipagmayabang yan, mga kababayan. No? Pero, wag niya sanang kalimutan na karapatan din nating mga Pilipino na malaman
kung sino talaga ang tunay na mga kawatan. Di po ba, mga kababayan? Hayaan sana nila itong majority ngayon na trumabaho. O, di ba? Kaso, parang ewan, mga kababayan. O, ito pa. Nangangamba. Ayan, nangangamba. Ayan, ha. Si Junior Bangag, mga kababayan. Ewan ko kung saan siya nangamba. No? Hindi ko pa masyadong nabasa ito kanina. Nakalimutan ko rin, mga kababayan. O, ito, sabay-sabay po nating alamin. O, aminado si President Bongbong Marcos, mga kababayan, na nag-aalala siya na mapalitan ang mga polisiya ng kanyang administrasyon sakaling manalong Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028 election. Nangangamba siya, mga kababayan, na baka mapalitan nga naman daw ang kanyang mga polisiya pag siinday ng presidente. Anong polisiya po ninyo, Mr. President? Hindi po namin alam. Kung manghuhula man kami, baka tama po kami, o baka hindi rin po. No? O, kung ang polisiya ninyo, wala talaga kami wala kaming naalala na meron kayong magandang polisiya. Sa palagay lang namin siguro, Mr. President, yung pagiging politiko. Ayan. Lahat ng bagay pinupolitikan nyo na para kayo siguro manatili pa sa pwesto. Di ba? O, kinakailangan ninyong bumaba man dahil ayon niya sa ating saligang batas, pero kinakailangan tao ninyo ang inyong iluluklok para mayroong didepensa sa inyo. Parang ganun ba kasi, Mr. President? Mga kababayan? At isa pa, sa mga nakikita naming polisiya ho ninyo, ay ang lustayin ang kaba ng bayan. Yun. Yun po ba? Ipakulong ang mga Duterte alay, sige, damay-damay na yan. Pamumulitika nga. Di ba, mga kababayan? Walang pinagkaiba sa tatay niya. Ganun na ganun. Diyos ko po, grabe. Itong mga apelidong ito, nakakatakot po, mga kababayan. Kung noong mga panahon ng halalan, sinabi sa akin ng aking tatay na ganun yung ugali nila, mga Marcos. Wala Kahit tatay naman tuloy, aking biyanan, na tatay na rin. Ganun daw ugali, mga Marcos. Hindi ako naniwala. Kinampanya natin. Visit na yan. Alam niya, nakipag-away tayo sa ating mga kaibigan. Kadugo. Dahil sa mamang ito, let's say, ngayon, ang ginawa sa atin, uking inang yan. Sorry po. Hindi ko lang kasi mapigilan talaga, mga kababayan. Sige lang. Ang lagi po nating isaisip, mga kababayan, matatapos na siya. Ayan na 760 days na lamang po siya, mga kababayan. 760 plus mga ganun. Days. Matatapos na siya. Mabilis lang ho yan. Malay natin, baka sa mga araw na yan, matutupad po ang hinihingi natin sa Lord na sana Duterte naman para maayos na ulit ang bansa. Di po ba, mga kababayan? Okay. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.